Maulang Lunes po mga kapatid, huwag pong kalilimutan magdala ng payong dahil dalawang bagyo po ang binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng ating bansa. Ang bagyong Luis na nagpapaulan sa norte at ang bagyong Dolphin sa labas ng PAR. Yan at iba pa pong mga update ihahatid sa ating resident meteorologist sa ating weather, Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Maulang panahon po sa lahat at mag-ingat po tayo dahil meron tayong binabantayang dalawang bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Unahin na natin itong nakaka-apekto sa atin, ang bagyong Luis na huli pong namataan ng pag-asa sa layong 130 km per hour east ng Kasiguran, Aurora. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 55 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 km per hour. Ito po ay nasa tropical depression category ng pag-asa at mabagal na kumikilos o halos nakatambay po yan dito sa karagatan, dito sa may eastern portion ng Aurora. Ito po ay nagkakaroon na po ng direktang epekto sa atin, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Samantalang ito namang bagyo sa labas ng ating area of responsibility, yan po yung dating super typhoon. Ngayon ay nasa typhoon category pero may kalakasang bagyo pa rin po ito na may taglay na lakas na hangin na nasa 155 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 190 km per hour. Ito naman po ay huling namataan ng pag-asa sa layong 2,850 km east ng northeastern section ng extreme northern Luzon. Ito pong bagyo na ito ay hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Yan po ay kikilos lamang ng napakalapit dito sa kanto ng ating area of responsibility. Pero yan po ay magpapalakas pa ng habagat sa mga susunod na araw, lalong-lalo na po sa susunod na weekend. Maaaring magdulot ng malawakang pag-ulan, posible rin po magdulot ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng ating bansa, kasama po dyan ang Metro Manila. Kaya paghandaan po natin yan mga kapatid. Medyo kakaiba po ang pagkilos nitong bagyong Luis dahil sa interaksyon niyan dito sa bagyong may international name na Dolphin. Ito po ay magre-recurve habang kumikilos dito sa may East Philippine Sea ng medyo makipot po yung kanyang pag-recurve dahil hihilahin siya ng bagyong may international name na Dolphin habang lumalapit po yan sa ating bansa. Sa ngayon, hindi po natin inaalis ang possibility mag-landfall yan, pero possible din po yung mag-recurve agad at tumungo dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. At habang kumikilos po yan pa itaas, ito po ay magiging parte ng habagat natin o yung hangin na hinihila nitong bagyong si Dolphin. Yan po ay tuluyan ng malulusaw, maaaring sa darating na Wednesday hanggang Thursday habang kumikilos pa itaas ng ating bansa. Pero sa ngayon, ito po ang nagdadala ng mga posibleng malalakas na pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin. Dito po sa mga areas ng Abra, Mountain Province, Kalinga, kasama po dyan ang Quirino, Isabela, Cagayan, maging dito sa Aurora, nag-extend pa po yan dito sa Rizal at Camarines Norte, kasama na po dyan ang Quezon. Samantalang ang natitirang bahagi po dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City, maging dito sa Ilocos Region, lalong-lalo na sa areas po ng Pangasinan at La Union, meron tayong mga posibleng malalakas na pagulan dyan. Dulot na rin po ng epekto nitong ating binabantayang bagyong si Luis. Samantalang ang malaking bahagi po ng Central Luzon, lalong-lalo na po ang Zambales at Madaan, pwede rin po tayong makaranas ng mga kalat-kalat na pagulan at malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Ganun din po ang panahon natin dito sa Metro Manila, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Calabarzon. Posible rin po yung ating kalat-kalat na pagulan ngayong maghapon hanggang bukas. Dito po sa Mindoro, nag-extend din po yung epekto nitong bagyong Luis, kasama na po dyan ang areas ng Marinduque. Samantalang ang natitirang bahagi naman ng Luzon, ang Palawan, ay mas maliwalas po ang panahon at medyo malayo naman po dyan ang bagyong si Luis. Pero bumabalik po yung ating habagat o southwest monsoon na posibleng magpaulan dyan sa mga susunod na araw. At nagsisimula na nga po yan dito sa may Western Visayas na kung saan possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan at mga thunderstorms. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, wala pong direktang epekto dyan ang bagyong Luis. Makakasa po tayo dyan ng maliwalas na panahon, maliban lang sa mga afternoon showers at thunderstorms. Mga kapatid, ang ating araw po ay sisikat, maya-maya lamang po yan 5:40 ng umaga at muli po yan lulubog mamaya 6:25 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Mag-ingat po tayo mga kapatid lalong-lalo na ngayong araw na ito. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.